Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Dumako na po tayo sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag din nating Divine Mercy Sunday. Binabati ko po ng isang masaya at pinagpalang pagdiriwang ng kapistahan ang Divine Mercy Parish sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Dionisio Lozano. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay ang ikawalong araw din sa ating Easter Octave, kung saan ang ikawalo ay napakahalaga na ito'y kukunin natin sa pananaw ng mga Hudyo na ang ikawalong araw ay pintuan sa eternity. And so celebrating the divine mercy on the 8th day signals to us that when Jesus rose from the dead, He has opened the gates of heaven for us. And on the 8th day, Jesus has not only opened the gates, but He is now bringing us all. He is now telling us we are now all welcome to enter the kingdom of God. Kaya po, let us try to reflect on God's mercy this Sunday. And we will try to look at this, we'll look on the mercy of God with these 3 points. Ano nga ba ang awa ng Diyos? Una, ang awa ng Diyos ay umuunawa. Kapag sinabi natin ang awa ng Diyos ay umuunawa, ang ibig sabihin nito, sa Diyos nauuna ang awa. Kaya ang Diyos hindi tayo huhusgahan agad. Ang Diyos hindi kumukondena. Ang Diyos ay hindi nagtataboy. Pero sa awa ng Diyos, lagi niya tayong inuunawa. At ito pinakita ng Diyos sa mga alagad sa ating ebanghelyo ngayon na nagtatago sa takot sapagkat baka sila'y hulihin din, dakpin din, at sila din ay humantong sa kamatayan ng gaya ng kanilang maestro. And so they locked themselves up in the upper room because they were afraid that they might end up like Jesus, their master. Pero si Jesus, sa kabila ng kanilang ginawang pag-iwan, pagtakbo, at pagsarado sa takot, paglayo nila sa Diyos, ang Diyos ang unang lumapit, ang unang umunawa. Inunawa ng Diyos ang sugat ng mga alagad. Hindi niya inusgahan ang kanilang mga ginawang pagtataksil, ang kanilang ginawang paglayo, ang kanilang pagtakbo, ang kanilang pag-iwan. Pero nauna pa rin ang awa ng Diyos. Kaya nga po sa unang linggo ng kanyang pagpapakita, may absent. Kaya sa linggong ito, marinig natin si Juan, ay si Thomas, na wala nung unang linggo. Kaya ngayon ikawalong araw, muling nagpakita ang Diyos sa kanila. Si Thomas, puno ng pagdududa. Sabi niya, hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita ang mga sugat at nadadampi ang mga sugat ni Jesus sa kanyang mga kamay at tagiliran. Nandito po, pinapaalala sa atin, sinasalamin sa atin na lahat tayo ay si Thomas, na punong-puno din ng pagdududa, punong-puno din ng panahon ng krisis sa buhay, punong-puno ng kahinaan.
Si Thomas ang sumasalamin sa ating lahat. At ito'y magandang paalala sa atin sapagkat alam ng Diyos na lahat tayo may sugat. Alam ng Diyos na lahat tayo may kakulangan. Alam ng Diyos lahat tayo ay dumarating sa punto ng krisis. Pinapaalala sa atin ni Thomas na hindi tayo perpekto. At ganitong tinatawag ng Diyos. God calls imperfect followers, imperfect servants. He does not call the proud or those people who think they are perfect. And so let us not be afraid of our imperfections. Let us not be afraid of times of crisis when we doubt, when we are afraid, when we are on a crisis of our faith. It is okay to experience these things. And let us allow Jesus to understand us and accompany us. Inunawa ng Diyos ang kahinaan, ang karupukan, ang kakulangan ng kanyang mga alagad. Pangalawa, ang awa ng Diyos ay nakakahawa. It is contagious. And we see this in our first reading today when a lot of people were brought to the apostles, especially those who are sick. They went to the apostles because they want to be healed. At tingnan nyo po nangyari dito, na ang dami-daming dinalang may sakit and naniniwala sila na madaanan man lamang ng shadow ni Pedro ay sila'y gagaling. And so, the mercy of God is contagious. Ibig sabihin nito sa atin na tayong tumanggap ng awa ng Diyos, na tayong kinaawaan ng Diyos, na tayong unang inunawa ng Diyos sa kanyang awa, ay magiging saksi rin upang dumaloy ang awa ng Diyos sa ating kapwa-tao. At sana ito yung maramdaman natin at ito yung ating ma-realize na tayo kinaawaan ng Diyos at dahil tayo kinaawaan ng Diyos, ibabahagi din natin yung awa na ibinigay ng Diyos sa atin. Na tayo rin ngayon ay maunang ang awa kaysa sa iyong panghuhusga, kaysa sa iyong paninira ng ating kapwa-tao. Pero ngayon, mauuna ang awa at hahawaan natin ng awa ang ating kapwa-tao. Ang awa ng Diyos ay nakakahawa. It is always contagious. Panghuling paninilay natin, ang awa ng Diyos ay nakakaginhawa. Ang mga alagad ay nagtago dahil takot sila, balisa sila, napapagal sila. Pero sa kanilang takot na sinarado nila ang kanilang sarili, na sila ay lumayo sa ibang tao, kinulong nila ang kanilang sarili, nagpakita ang Diyos sa kabila na sarado ang pintuan. Jesus came. And Jesus came not to judge them, but He came to comfort them. And so He greeted them, Shalom or peace. Peace ang dala ng Panginoon. And that peace dispelled their darkness. That peace dispelled their fear. And so, gumaan ang kanilang pakiramdam, napatawad nila ang kanilang sarili, sapagkat una silang pinatawad ng Diyos, una silang kinaawa ng Diyos.
Kaya sila nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang ating Panginoon. Guminhawa ang kanilang damdamin, napatawad nilang kanilang sarili sa kanilang ginawang pag-iwan sa Diyos, pagtataksil sa Diyos, sapagkat kinaawaan una nilang naramdaman ang awa ng Diyos. When we experience the mercy of God, we will always feel relieved from the burdens of our life. And we will only shout with joy and conviction or confidence. Sasabihin natin, may awa pa rin ang Diyos. Sana ito yung ating panghawakan, sapagkat ang awa ng Diyos ay umuunawa, nakakaginhawa, at nakakahawa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.